May lugar na hindi lang presko ang hangin, kundi presko rin sa pakiramdam. Dito mo mararanasan yan. Puno ng adventure, presko ang hangin at relaxing ang tanawin mula sa breathtaking mountain hanggang sa mga spot na perfect sa chill at gala. Kaya kung ready ka na sa bagong adventure, welcome to Bukidnon. Overnight ang biyahe kaya pagising namin, wow! Tanawin at fresh air agad ang sumalubong sa amin. Ang sarap gumising ng ganito, parang instant good vibes. Pero syempre, bago sumabak sa matinding adventure, kailangan muna natin mag-fuel up. Kaya nag-stop over muna kami sa isang pansitan sa Gedli ng kalsada. Simple lang pero swak na swak at perfect pampagana bago simula ng araw na ito. After kumain, ay agad naman kami bumiyahe papunta sa una namin destinasyon. Unang stopover, Communal Ranch. Dito feeling mo nasa ibang bansa ka. Malawak na open field, puro green, tapos andyan pa yung mga kabayo na pwede mong sakyan. Para ang nasa cowboy movie o kaya nasa New Zealand vibes. Sobrang presko ng hangin, parang dati napapanood lang namin to. Pero ngayon, eto na. At nag-imot-imot na muna kami. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. At nag-emote na din ang mga tito ko dito at sinulit ang ganda ng tanawin. Nga pala, libre yung mga drone shots na nakikita nyo. Kasama yan sa tour package na binook namin sa Lakbay Timog. Recommended yan at sulit ang bawat destinasyon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Sinubukan din namin yung famous part dito kung saan habang naglalakad ka ay tanaw mo ang kabundukan habang pinapaikutan ng drone shots. Matapos naming masilayan na nakamamanghang tanawin sa Communal Ranch, nagpatuloy kami sa aming biyahe. Hanggang sa napadaan kami sa tinatawag nilang Panaanan Bridge. Mula rito, kitang-kita ang malinis at malinaw na ilog na dumadaloy sa ibaba na parang postcard sa ganda. Syempre, hindi namin pinalampas yan. Huminto
Huminto muna kami saglit, bit-bit ang mga kamera at yan. Kinuhanan na namin ng mga shots. Kasi naman, sayang yung ganda ng view kung hindi mo ito kukunan. Talagang sulit ang stopover na to. Preskong hangin, tahimik na paligid, at nature na nature ang vibe. Kaya kung mahilig ka sa ganitong chill spots, add mo na to sa iyong travel list. At ito naman ang Lover's Lane. Siguro kaya tinawag itong Lover's Lane kasi tambayan daw ito ng mga may jowa. Eh di sana all. De, joke lang. Pero kidding aside, isa rin ito sa mga gandang spot dito sa Ipasugong, Bukidnon. Preskong hangin, relaxing view, perfect pang muni-muni o pang selfie with a view. At syempre, pagkatapos ng mga ganitong gala, ramdam na rin namin ang gutom. Kaya dumiretso kami sa Cowboy Town, ang sikat na kainan dito sa Ipasugong. At grabe, sulit na sulit sa sarap ang mga pagkain nila. Kung curious kayo sa presyo, nasa around 250 to 300 ang isang single meal. Pero panalo na sa lasa at sa serving. Para sa mga gusto rin tumikim, check nyo na lang ang kanilang page for more info. After magtanghalian, actually parang tanghalian na merienda na talaga yun. Ang last stop namin, Rotipix. Grabing scenery ang aming nasaksihan. Talagang napakaganda ng tanawin. Di mo akalaing merong ganito sa Pilipinas. Dito din pala yung famous CR kung saan habang jumijebs ka ay tanaw mo ang napakagandang mga bundok. Alam ko dun pa yun sa kabilang peak na mas maganda yung tanawin, pero ito na yung nakuhaanan namin. Syempre, sinubukan ko na rin umupo sa trono. After nyan ay sinulit na din namin ang mga oras dito. Pagbaba namin ay dumiretso na kami sa aming accommodation para makapagpahinga at syempre makapaghapunan na din. Dito kami sa The White Fence Tumuloy. At kita nyo naman ang ganda at linis ng kwarto. Madali nyo lang ito makikita dahil along the way lang at malapit sa Dahilayan. Dahil bukas ay sasaba kami sa adventure na hatid ng Dahilayan Adventure Park. Paggising namin, ganito ang itsura ng umaga. Sariwang hangin, tahimik, at talaga nakaka-relax. Ito na ang aming huling araw dito sa Bukidnon.
at agad naman kaming bumiyahe papuntang last stop namin, ang Dahilayan Adventure Park. Agad naman kaming bumili ng ticket pass at agad sinubukan ang famous zipline. At ito na ang highlight, ang 840 meter dual zipline. Hindi lang ito basta zipline ha, ito rin ang longest dual zipline sa buong Pilipinas. Halos 1 minuto kang nakabitin sa ere, tapos aabot pa ng 60 to 80 kilometers per hour ang takbo mo. Ang bilis, men. Ma'am, sir, ha? Wait lang, kuya. Wait lang po. Hindi mo na tayo, ma'am. After this, let's go! Nakaspread yung kamay natin. Malapit na kayo dun sa dulo, kamay sa side lang. Spread mo yung kamay mo para sabay tayo. Sir, spread mo lang yung sa Tawagan na lang si mama ah. Okay, ready na? Pwede magpura? Okay, take off. Okay, bye-bye! Dito nga napansin ko sobrang ahead ng andar ko. Habang ang partner ko ay naiwan na sa likod. Ayun, at hindi na siya nakita sa video. Pero ang solid dito, habang nakalipad ka, ang view ng bundok sa paligid sobrang ganda. Parang painting na gumagalaw. Automatic na ang sigaw mo, hindi dahil sa takot ka, kundi dahil sa saya ng experience. At hindi dyan natatapos ang zipline galore. Meron pang 320 meters at 150 meter zipline. Mas maikli siya pero sulit din kasi bawat isa ay may sariling angle ng view. Kumbaga sa pagkain, iba-ibang putahe pero lahat masarap. Dito, sinubukan din namin ang Razorback. Talagang nag-enjoy kami sa mga rides at siguradong unforgettable lahat ng moment namin dito. At kitang-kita na nag-enjoy din ng mga tito ko. At dito natatapos ang aming adventure. Habang pauwi at papunta na ng airport, ay nadaanan namin itong overlooking spot kung saan nag-i-stop over ang mga bumabiyahe lalo galing sa malalayong lugar. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, kindly subscribe at mai-shoutout namin kayo sa next videos.